Martial Pick, Kabanata 5321. Fu Guang. Ang halimaw na may higanteng mga mata ay hindi bababa sa ilang daang libong metro ang layo mula kay Yang Kai, kaya sa ganoong distansya, kahit na siya ay napakalakas, mahirap para sa kanya na ganap na maunawaan ang sitwasyon dahil sa lakas ng paghihiwalay ng pool ng dragon. Nadetect lang niya na may kaguluhan kung nasaan si Yang Kai. Hindi pa nakakalusot ang brat na ito. Kudlit, medyo kakaiba ang pakiramdam ng hayop na may higanteng mga mata. Paanong hindi siya nakalusot pagkatapos niyang lunukan ang napakaraming kapangyarihan ng Dragon Pool? Hindi kaya nakakatakot ang talento ng junior na ito? Kudlit, gayunpaman, malinaw na ang munting ito ay determinado. Bumantong hininga ang hayop at nasisiyahan na si Yang Kai ay may tamang saloobin. Hindi niya masisisi si Yang Kai sa pagiging hindi sapat na talento. Lalaliman lang niya at bibigyan ang brat na ito ng puwang para pagyamanin. Kung tutusin, hindi niya kayang makipag-away sa isang brat dahil lang sa naiistorbo siya. Ang hayop na may higanteng mga mata ay hindi nilayon na tulungan si Yang Kai. Ang tagumpay ng dragon ay higit na nakadepende sa kanilang sarili at hindi makakatulong ang mga tagalabas. Ang higanteng hayop ay tahimik na lumangoy pababa ng 100,000 metro hanggang sa wakas ay hindi na nito maramdaman ang mga kaguluhan sa itaas. Lumipas ang oras at makalipas ang 2 buwan, muling tumaas ang laki ng katawan ni Yang Kai ng halos 10,000 metro. Ngayon ang kanyang dragon form ay halos 60,000 metro. 50,000 metro ang baseline para sa pagiging Ancient Dragon, na may hahambing sa isang bagong sulong na 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang 60,000 metrong dragon form ni Yang Kai ay nangangahulugan na matatag siyang naitatag ang kanyang sarili sa kaharian na ito. Hindi maisip para sa isang dragon na lumaki ng 10,000 metro sa loob ng 2 buwan. Kung talagang maaaring lumaki ang mga dragon sa ganoong bilis, magkakaroon sana ng nakakatakot na bilang ng mga ancient at divine dragon sa buong kasaysayan. Ang lahat ng ito ay dahil nagawa ni Yang Kai na kainin ang napakalaking dami ng kapangyarihan ng Dragon Pool sa maikling panahon na iyon, at maging iyon ay posible lamang sa tulong ng Great Sun at Moon Marks. Ang yin-yang power na naiwan ng Burning Light at Seren Glimmer ay mahalaga din dahil ito ay kumikilos tulad ng isang gilingang bato upang gilangin at dinalisayin ang kapangyarihan mula sa Dragon Pool upang mas madaling makuha ito ni Yang Kai. Gayunpaman, napansin din ni Yang Kai na habang mas umuunlad siya, mas nagiging mahirap itong pagbutihin. Noong una siyang pumunta rito, ang laki ng kanyang katawan ay maaaring tumaas ng ilang dose-dosenang hanggang mahigit 100 metro bawat araw, ngunit sa kasalukuyan, ito ay bumaba ng wala pang 100 metro bawat araw. Ang isang dahilan ay ang kanyang Dragon Vein ay mas malakas at mas dalisay, kaya ang parehong dami ng kapangyarihan ng Dragon Pool ay hindi nagawang pagandahin siya gaya ng dati. Ang pangalawa ay ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanyang lokasyon ay muling naubos. Pagkatapos ng walang habas na pagkonsumo, ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay mas manipis kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi na hinintay ni Yang Kai na tuluyang maubos ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa sandaling naramdaman niya na ang kapangyarihan ay mas mahina kaysa dati, si Yang Kai ay nagpatuloy pababa ng 100,000 metro. Muling nabalisa ang halimaw na may higanteng mga mata at galit na pinalabas ang butas ng ilong. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasadya ba akong kinukutsa ng brat na iyon? Siya ay nagtaka. Naiintindihan niya ang pagkabalisa, ngunit muli, nagpasya siyang iwasan ang isang paghaharap sa pamamagitan ng paglangoy ng mas malalim. Makalipas ang 2 buwan, nakaramdam siya ng kaguluhan mula sa itaas. Parang bumaba na naman ang nakakainis na si Junior. Ang mga ugat ng hayop sa kanyang mga templo ay pumipintig sa pagkadismaya. Pinipigilan muli ang kanyang galit, nagpatuloy siya sa pagbaba sa Dragon Pool. Nagpasya siya na 3 beses ang limitasyon ng kanyang pagpaparaya. Isang panghihimasok pa sa kanyang teritoryo at mapipilitin siyang disiplinahin ang brat na iyon. Pagkalipas ng 2 buwan, muling tumangala ang halimaw na may higanteng mga mata, ngunit ngayon ay hindi siya nagalit at sa halip ay puno ng pagdududa habang muli niyang naramdaman ang paggalaw mula sa itaas. Naisip niya dati na ang mga paggalaw na iyon ay ginawa ng junior na iyon gamit ang Ancient Dragon Vein Tempering Art, ngunit ngayon ay parang may mali. Matapos ang napakahabang panahon, kung sino man ito ay dapat na nakamit na ang isang pambihirang tagumpay. Kung siya ay nabigo sa pagkamit ng isang pambihirang tagumpay, kung gayon ang junior na ito ay dapat na baldado kung hindi namatay sa dami ng kapangyarihan ng Dragon Pool na naabsorb nila. Paano na lang sila magpapatuloy sa paglilinang? Ngayon ay kakaiba at kainahinala, inipon niya ang kanyang aura at tahimik na lumangoy pataas upang tingnan kung ano ang nangyayari.
Hinahati ni Yang Kai ang kanyang atensyon sa pagitan ng paglamon sa kapangyarihan ng Dragon Pool kasama ang Great Sun and Moon Marks, at paglilinang ng Tao of Time gamit ang Bloodline Inheritance na kaka-unlock niya pa lang. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumalalim si Yang Kai kada 2 buwan ay alam niya ang mga abala na idinudulot niya sa Grand Dragons at Young Dragons sa itaas. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay tila bumubulusok mula sa ibaba hanggang sa itaas, kaya kung maubos niya ang lahat ng kapangyarihan ng Dragon Pool kung nasaan siya, kung gayon ang mga Grand Dragon at Young Dragon sa itaas niya ay hindi makakapag-cultivate ng maayos. Kaya, kapag naramdaman niya na ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid niya ay humihina, siya ay bababa ng 100,000 metro. Kahit na kinakain niya ang lahat ng karne, ang pag-iwan ng sopas para sa iba ay magalang lamang. Kalahating taon na ang lumipas mula noong kanyang pambihirang tagumpay, at ang kanyang mga nagawa ay makabuluhan na. Ang kanyang dragon form ay tumaas ng halos 20,000 metro, sa kabuoang 67,000 metro. Higit pa rito, makabuluhan ang kanyang mga natamo sa Tao of Time. Nadama niyang kay nasa kaunting pagsisikap, magagawa niyang umakyat sa susunod na antas ng karunungan sa Tao of Time. Kapag nangyari iyon, ang kanyang Tao of Time ay aabot sa ika-7 antas, standing above all others within sight. Gayunpaman, habang siya ay nakatuon sa kanyang paglilinang, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang yin at yang power ng Burning Light at Seren Glimmer sa kanyang katawan ay mabilis na humihina. Sandaling natigilan si Yang Kai, ngunit mabilis na napagtanto na malapit nang maubusan ang dalawang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Kuya Huang at ni Kuya Lan noon ay ilang beses nang nadalisay ang kanyang bloodline at dragon vein sa paglipas ng mga taon. Ngayon pa lang, naghahalo sila na parang gilingang bato, giniling ang kapangyarihan ng Dragon Pool para masipsip niya. Sa kasamaang palad, ang mga kapangyarihang ito ay hindi sa kanya at kalaunan ay mauubos balang araw. Naghanda rin si Yang Kai para dito, ngunit halatang hindi inaasahan na magiging ganoon kaga. Gayunpaman, hindi siya nabigo. Kung hindi dahil sa pagtulong sa kanya ng Yin Yang Millstone na ito, hinding-hindi niya mapapadalisay ang kapangyarihan ng Dragon Pool ng ganoon kabilis, kahit na makayanan niya ang malaking halaga na naabsorb niya sa kanyang katawan. Hindi sana ganoon kabilis ang kanyang pag-unlad. Nakakuha na si Yang Kai ng sapat na benepisyo. Bago pumasok sa Dragon Pool, ang kanyang katawan ng Grand Dragon ay 35,000 metro lamang ang haba, ngunit makalipas ang 1 taon, lumaki siya sa 67,000 metro. Sa oras na ito, ang kanyang Dragon Vein ay naging walang katulad na dalisay. Paanong hindi siya makontento sa kanyang mga nagawa at pag-unlad? Ang panlabas na kapangyarihan ay hindi pa rin sa kanya. Nakatulong na sa kanya ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer na maglagay ng matatag na pundasyon. Kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa hinaharap ay nakasalalay sa kanya. Habang humihina ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer, nagsimula ring gumuho ang Invisible Millstone sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Kai ang pagtaas ng presyon sa loob ng kanyang katawan. Nang gumiling ang gilingang bato, gaano man kalaki ang kapangyarihan ng Dragon Pool na nilamon niya, mabilis itong napino at hinigop, ngunit tapos na iyon ngayon. Masyadong maraming engravings ang nagdudulot sa kanya ng pagkabukol. Naghinala si Yang Kai na kung magpapatuloy siya sa ganito, sa huli ay sisabog siya at mamamatay. Ang mga dragon na pumasok sa Dragon Pool ay sumisisad sa naaangkop na lalim, mag-aangkin ng isang kahabaan ng teritoryo, at maglilinang. Habang pababa sila, mas lumalakas ang kapangyarihan. Gayunpaman, kailangan nilang makuha at pinuhin ang kapangyarihan ng Dragon Pool para makinabang dito. Ang bawat miyembro ng Dragon Clan ay kailangang maghanap ng kanilang sariling mga limitasyon kapag pumasok sa Dragon Pool. Umasa si Yang Kai sa kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer upang baliwalain ang mga limitasyong ito at sumisid sa lalim na mahigit 1,000,000 metro na may maliit na sukat na 35,000 metro. Ang kapangyarihang ibinigay ni Big Brother Huang at Big Sister Lan sa kanya ay napakabilis na nabawasan, tulad ng isang arrow sa dulo ng paglipad nito. Kalahating oras lamang matapos mapansin ni Yang Kai ang lumiliit na pagbabalik, ang dalawang puwersa ay ganap na nawala ng walang bakas. Galit na pinigilan ni Yang Kai ang Great Sun and Moon Marks, ngunit kahit na ganoon ay nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kusang sinisipsip niya noon ay parang isang malaking pasanin na halos hindi niya kayang labanan sa kapangyarihan mula sa kanyang Dragon Vein. Higit pa rito, ang pressure sa labas ay nagsisimula na ring makaapekto sa kanya dahil hindi niya maabsorb ang ambient power. Hindi na siya maaaring manatili pa sa ganitong kalaliman at baka may masamang mangyari sa kanya. Nang buo na ang kanyang isip, nagpa siya si Yang Kai na bumalik.
Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya. Nakatitig sa kanya ang dalawang malalaking mata, kumikinang at puno ng kuryosidad. Si Yang Kai ay 67,000 metro na ngayon ang haba, na may malaking sukat, kaya kung naramdaman niyang napakalaki ng nilalang na nasa harapan niya, kung gayon ang tumitingin sa kanya ay tiyak na napakalaki. Agad na tumaas ang dragon pressure ni Yang Kai at muntik na niyang kumamaw sa estranghero na nakatingin sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang magpigil sa huling sandali dahil nakikita niya ang nasa harapan niya ay isang malaking dragon head. Sa pagtingin sa likod ng dragon head, hindi niya makita ang katapusan ng nilalang na ito. Sa isang iglap, masasabi ni Yang Kai na ito ay isang ancient dragon, isang napakalakas na ancient dragon na may katawan na halos 100,000 metro. Kung ang ancient dragon realm ay nagsimula sa 50,000 metro, pagkatapos ay higit sa 100,000 metro ay natural na ang divine dragon. Nalaman kaagad ni Yang Kai kung sino iyon at nagtanong. Senior Fu Guang. Noong naging panauhin siya dati sa Phoenix Nest ni Huang Xiniyang, sadyang tinanong siya ni Yang Kai tungkol sa sitwasyon ng Dragon Clan. Walang nakitang dahilan si Huang Xiniyang para itago ang anuman sa kanya kung hindi confidential ang impormasyon. Ayon kay Xiniyang, mayroong isang divine dragon sa Dragon Clan, na siyang kasalukuyang clan head. Ang bilang ng mga ancient dragon ay dapat na higit sa 100, ngunit sila ay karaniwang naglilinang sa pag-iisa at hindi hayagang nakikita ng iba. Ang mga nanguna sa mga gawain ng Dragon Clan sa No-Return Pass ay ang 3 ancient dragon na minsang binati ni Yang Kai. Kilala rin sila bilang 3 elder ng Dragon Clan. Ang 3 ancient dragon na iyon ay napakatanda at makapangyarihan, ngunit lahat sila ay naubos ang kanilang potensyal at kaya wala ng pag-asa na sila ay sumulong na maging mga divine dragon. Sa madaling salita, ang kanilang kasalukuyang lakas ay ang kanilang limitasyon at walang posibilidad na sila ay sumulong pa. Gayunpaman, sa mga miyembro ng Dragon Clan, mayroong isang ancient dragon na naabot ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kasalukuyang kaharian ngunit hindi naubos ang kanyang potensyal at sa gayon ay nagkaroon ng pag-asa na makalusot upang maging isang divine dragon. Fu Guang. Mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, naabot na ni Fu Guang ang mga limitasyon ng Ancient Dragon Realm at pagkatapos ay pumasok sa retreat na malalim sa Dragon Pool. Hindi na siya nakita simula noon. Ayon kay Xiniyang, si Fu Guang ay maaaring maging isang divine dragon at lalabas mula sa pool, o mamatay sa kailaliman ng Dragon Pool. Kung siya ay namatay, ang kanyang Dragon Force ay tatakas sa Dragon Pool, na nag-iiwan ng isang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Kung walang ganoong determinasyon, ang isang ancient dragon na nagtatangkang gumawa ng huling tagumpay ay hindi madaling makapasok sa Dragon Pool. Sa buong kasaysayan, ang Dragon Clan ay mayroong maraming ancient dragons na namatay sa Dragon Pool nang hindi lumalabas dito. May chismis na maraming dragon bones ang nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Pool. Siyempre, si Xiniyang ay bahagi ng Phoenix Clan at hindi makasigurado tungkol dito. Gayunpaman, lahat sila ay nanirahan sa No-Return Pass kaya normal na magkaroon ng kaunting pagkakaunawaan sa isa't isa. Si Fu Guang ay umaatres sa kailaliman ng Dragon Pool sa loob ng 5,000 taon. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa, tanging siya ay buhay pa. Wala pa ring 5,000 taon para sa isang miyembro ng Dragon Clan. Ang mga dragon ay may napakahabang-haba ng buhay, kaya ang 5,000 taon ay itinuring na maikli kapag ang buhay ng higit sa 50,000 taon ay ibinigay. Higit pa rito, sa tuwing magbubukas ang Dragon Pool, imposible para sa mga susunod na henerasyong miyembro ng Dragon Clan na bumaba kahit saan malapit sa kung saan nagtago si Fu Guang. Kaya, wala sa kanila ang nakakaalam kung ang kanyang pag-urong ay maayos. Gayunpaman, para manatili siya sa kailaliman ng Dragon Pool sa loob ng 5,000 taon, malinaw na hindi madali sa kanya ang pag-unlad. Nang lumitaw ang isang ancient dragon, na malapit ng maging divine dragon, sa lalim na ito ng Dragon Pool, tiyak na nahulaan ni Yang Kai ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay isang puting dragon, at kahit nasa kalaliman na ito sa Dragon Pool, mahirap itago ang dalisay nitong kaluwalhatian. Bagamat ang ancient dragon ay hindi nagbigay ng anumang dragon pressure, si Yang Kai ay nakaramdam ng pagkakirot sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga matang iyon. Kahit na ang kanyang source ay bahagyang mas mababa kaysa kay Yang Kai, ang bloodline ng ancient dragon na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Bahagyang tumanggo si Fu Guang at nagtanong. Saang pamilya ka nagmula? Martial Peak, Kabanata 5322. Gusto mong gawin ang ano sa akin? Ang Dragon Clan ay nahahati sa 3 pamilya, ang Fu, Zhu, at Ji. Ang bloodline ng Dragon Clan ay ipinagpapatuloy ng 3 pamilyang ito.
Kaya naman nagulat si Fu Guang na hindi niya naramdaman ang bloodline na aura ng alinman sa tatlong pamilyang ito mula sa batang ito. Bukod dito, kung hindi siya nagkakamali, noong una niyang nakita ang batang ito, ginagamit niya ang Ancient Dragon Vein Tempering Art, na nangangahulugang hindi pa siya Ancient Dragon. Sa malapit na pagmamasid, ang batang ito ay isa ng halos 70,000 metro ang haba na Ancient Dragon. Ito ay simpleng hindi maisip para sa isang dragon na magkaroon ng napakalaking pagpapabuti sa wala pang isang taon. Kahit na para sa isang taong may likas na kakayahan tulad ng kanyang sarili, imposibleng magkaroon ng gayong tagumpay. Sa buong kasaysayan, walang dragon na lumaki ng napakabilis. Ito ay ganap na lampas sa kakayahan ng Dragon Clan na maunawaan kung paano ito magagawa. Habang nagtatanong, hindi sinasadyang tumingin si Fu Guang sa dalawang Dragon Claws sa harapan ni Yang Kai. Nang mapansin niya ang Great Sun and Moon Marks, napagtanto niya na dapat ay may kinalaman sila sa mabilis na paglaki ng junior na ito at sa napakalaking pagkonsumo ng kapangyarihan ng Dragon Pool. Senior, hindi ako dragon ng Northern Pass. Dahil sigurado siya na ang Ancient Dragon na nauna sa kanya ay si Fu Guang, walang dapat ikatakot si Yang Kai. At least, hindi siya aatake ng walang dahilan. Hindi ka dragon ng Northern Pass. Bahagyang nagulat si Fu Guang habang patuloy siyang nagtanong. Bumalik ka ba sa iyong pinagmulan mula sa labas upang magbigay galang sa iyong mga ninuno? Umiling si Yang Kai at nagpaliwanag. Hindi. Ako ay tao. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng pagkakataon na pinuhin ang isang dragon source at sumulong para maging ancient dragon. Sa prosesong iyon, nalinas ang bloodline ko. Lalong nagulat si Fu Guang at napabulalas. Tao. Ang ilang matigas ang ulo na matandang kambing ay talagang pumayag na papasukin ka sa dragon pool. Halatang alam niya ang tigas ng ulo ng mga ancient dragon na iyon. Ang Dragon Pool ay mahalaga sa pagkakaroon ng Dragon Clan, kaya walang sino man ang karapat-dapat na pumasok dito maliban sa mga pure-blood na dragon. Iniisip niya kung ano ang iniisip nila para hayaan ang isang tao na makapasok sa Dragon Pool. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumanggo si Fu Guang at sinabing, tao ka man o hindi noon, ngayong dalisay na ang bloodline mo, maaari kang ituring na bahagi ng Dragon Clan. At saka, isa ka ng Ancient Dragon. Gaya ng sinabi niya, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ni Yang Kai. Napansin niya na ang Golden Dragon Source ni Yang Kai ay napakalakas. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay dapat na ang maalamat na source na nawala sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Hindi nakakagulat na ang mga matigas ang ulo na matandang kambing na iyon ay handang pasukin siya sa Dragon Pool. Dapat ay isinaalang-alang nila ito. Kudlit. Walang kamalay-malay sa iniisip ng kabilang partido, bahagyang natigilan si Yang Kai nang marinig niya ang sinabi ni Fu Guang at sinabing may halong pagkadismaya. Oo, ang junior na ito ay bahagi na ng Dragon Clan. Bahagyang natawa si Fu Guang at nagtanong. Ano ang problema? Nag-aatubili ka bang talikuran ang pagiging tao? Sumagot si Yang Kai. Hindi naman. Kaya lang. Hindi pa ako sanay. Tumanggo si Fu Guang at sinabing. Bagaman ang isang tulad mo ay napakabihira, may ilang naitala sa kasaysayan ng aking Dragon Clan. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo dahil walang downside sa pagiging bahagi ng Dragon Clan. Kung ikukumpara sa iba sa katumbas na kaharian, ang mga dragon ay mas malakas kaysa sa tao. Pagkatapos ay iniba niya ang paksa at nagtanong. Ang dalawang mark na iyon, sila ba ay mula sa Burning Light at Seren Glimmer? Matalas talaga ang paningin ni Senior. Galing talaga sila sa dalawang senior na iyon. Hindi nagulat si Yang Kai. Dahil nakikilala ni Huang Xiniyang ang pinagmulan ng dalawang marka sa isang sulyap, walang dahilan kung bakit hindi nalaman ni Fu Guang. Lumangoy si Fu Guang sa paligid ni Yang Kai na may kaunting curiosity at nagtanong. Ang dalawang mark na iyon ay nakakakuha ng kapangyarihan ng Dragon Pool. Wala pa akong narinig na katulad nila. Gayunpaman, dahil sila ay marks na ipinagkaloob ng dalawang iyon, hindi nakakagulat na mayroon silang kakayahan. Ang ipinagtataka ko ay kung paano mo nakayanan ang ganoong kalaking lakas sa loob ng iyong katawan. Tama, dapat kanina ka pa sumabog. Kanina pa niya pinagmamasdan si Yang Kai at talagang naguguluhan siya sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Nang ibigay sa akin ng dalawang senior na iyon ang kanilang mga marka, niregaluhan din nila ako ng isang bahagi ng kanilang purong yin at yang powers. Nang sipsipin ng junior na ito ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ang yin at yang power ay naging isang bagay na parang gilingang bato at dinurog ito, na nagpapahintulot sa akin na mabilis na masipsip at pinuhin ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Namangha si Fu Guang at napabulalas. May ganoong bagay. Hindi niya alam ang ganoong posibilidad.
Kahit ang buong Dragon Clan ay walang alam tungkol dito. Kung hindi, ang mga sinaunang aklat ay magkakaroon ng mga talaan ng mga kakayahan na ito. Ang brat na ito sa kanyang harapan ay hindi lamang may mga marka ng Burning Light at Seren Glimmer, ngunit nakatanggap din siya ng bahagi ng kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, mataas ang tingin nila sa kanya. Ang Burning Light at Seren Glimmer ay hindi kailanman magbibigay ng kanilang kapangyarihan sa iba ng basta-basta. Hindi bababasa, si Fu Guang ay hindi pa nakarinig ng sino man na may ganoong pagkakataon noon. Halika, halika, buhayin muli ang dalawang mark na iyon. Sabik na tanong ni Fu Guang. Mabilis na umiling si Yang Kai at sinabing, Senior, sa kasamaang palad, naubos na ng junior na ito ang yin at yang powers ng dalawang iyon. Kung kukuha pa ako ng kapangyarihan ng Dragon Pool, hindi ko na ito kakayanin. Anong kinakatakutan mo? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Nandito ako at aalagaan ka. Nagsalita si Fu Guang ng buong kumpiyansa, na parang gusto niyang bigyan ng katiyakan si Yang Kai at hayaan siyang kumilos ng buong tapang. Si Yang Kai ay nalilito sa kung ano ang gagawin at tungkol sa kung ano ang intensyon ni Fu Guang. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na si Fu Guang ay malapit ng maging isang Divine Dragon, tiyak na hindi siya katugma kung ang mga bagay ay mawawala sa kamay. At saka, baliwala lang kung ipinakita lang niya ng kaunti ang kakayahan ng dalawang mark para makita ni Fu Guang. Dahil doon, tumanggaw si Yang Kai at sinabing, kung ganoon, ipapakita sa iyo ni Junior kung paano sila gumagana. Pagkatapos ay na-activate niya ang Great Sun and Moon Mark sa kanyang dalawang Dragon Claws. Sa sandaling lumiwanag ang mga marka, sinimulan nilang sipsipin ang mayamang kapangyarihan ng Dragon Pool mula sa nakapalibot na lugar. Handang huminto si Yang Kai sa isang sandali dahil wala na sa kanya ang Yin Yang Millstone. Talagang hindi niya nakayanan ang sobrang lakas ng Dragon Pool na pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, tulad ng pag-activate niya sa dalawang marks, ginawa ni Fu Guang ang kanyang hakbang. Ang kanyang halos 100,000 metrong dragon form ay nag-vibrate kaagad at ang kanyang dragon scales ay tumayo. Habang ginagawa niya iyon, ang dragon body ni Fu Guang ay biglang naging parang isang napakalalim na kailaliman, na baliw na nilalamon ang kapangyarihan ng papasok na dragon pool. Naramdaman ang pag-ungol ng kanyang dragon vein at ang kanyang mga buto ng malakas, nagliwanag ang mga mata ni Fu Guang. Si Yang Kai ay hindi nakakaranas ng labis na pressure, dahil halos 80% ng kapangyarihan ng Dragon Pool na nakuha ng Great Sun and Moon Marks ay hinarang ni Fu Guang, na nag-iiwan ng 20% lamang upang makapasok sa katawan ni Yang Kai. Bagamat medyo hindi pa rin ito komportable para kay Yang Kai, nasa loob niya ito ng kakayahang magparaya. At least hindi na siya malalagay sa panganib na mamatay. Biglang naunawaan ni Yang Kai ang intensyon ni Fu Guang na hilingin sa kanya na i-activate ang Great Sun and Moon Marks. Sinabi ni Siniyang na si Fu Guang ay umaatred sa kailaliman ng Dragon Pool sa loob ng 5,000 taon. Kung hindi pa siya nakakalusot, nangangahulugan ito na ang pagsulong mula sa isang Ancient Dragon tungo sa isang Divine Dragon ay hindi madaling gawain. Kung matutulungan siya ni Yang Kai na makamit ang isang tagumpay, ito ay isang napakalaking pabor, hindi lamang para kay Fu Guang mismo, kundi sa buong Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay mayroon lamang isang Divine Dragon ngayon, kaya ang kanilang kabuoang lakas ay tataas na may karagdagang isa. Habang iniisip ito ni Yang Kai, sinenyasan ni Fu Guang si Yang Kai na huminto. Masunuring ginawa ni Yang Kai ang sinabi sa kanya. Tahimik na nagmumuni-muni si Fu Guang habang sinusulyapan si Yang Kai paminsan-minsan, na parang nag-iisip kung paano magre-request. Mukha rin siyang nag-aalangan. Natuwa si Yang Kai at iniisip kung ano ang sasabihin niya. Ano ang dapat mag-alinlangan? Ang pagsulong upang maging isang Divine Dragon ay dapat na mas mahalaga kumpara sa isang pabor o ilang ideya ng pagmamalaki. Kudlit. Gayunpaman, kahit na may ganoong pag-iisip, hindi siya umimik at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng mahabang panahon, awkward na sinabi ni Fu Guang. Bata, gusto mo bang mag-dual cultivate sa akin? Nagulat si Yang Kai at nauutol. Di dual. Dual cultivate. Sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo biglang dinala ito? Babae ka ba talaga na dragon? Ngunit, mukhang hindi ito, at halatang masyadong mababa ang boses mo para maging isang babae. Kudlit, nagdududa na naisip ni Yang Kai. Seryosong tumanggo si Fu Guang at sinabing, oo, linangin mo ako. Tingnan mo, maaari kang makakuha ng napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool sa pamamagitan ng paggamit sa dalawang marka na iyon. Gayunpaman, hindi mo kayang tunawin ang lahat ng ito, kaya maaari kong digest ang karamihan nito para sa iyo habang ikaw mismo ang sumisip-sip ng iba. Nabulunan si Yang Kai at sinabi. Oo. Ahem, so,
Ito ang ibig mong sabihin ng dual cultivate, kasama mo. Naisip niya na si Fu Guang ay iba ang tinutukoy. Sinabi ni Fu Guang na may tuwid na mukha. Siyempre, ano pa kaya ang ibig kong sabihin? Natahimik si Yang Kai, at naghinala pa na hindi naiintindihan ni Fu Guang kung ano ang konotasyon. Sa isip ni Fu Guang, ang dual cultivation ay nangangahulugan lamang ng magkamang maglinang. Nang mapansin na hindi agad pumayag si Yang Kai, sinabi ni Fu Guang. Siyempre, mas kapaki-pakinabang ito sa akin, ngunit hindi ko hahayaang mawalan ka. Gawin natin ito. Isa ka na ngayong pure blood na dragon at mapapahusay mo lang ang iyong bloodline ng mag-isa ng walang patnubay ng sinuman. Gayunpaman, ang bloodline talent ng aking dragon clan ay ang Dao of Time. Kung papayag ka sa aking kahilingan, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga payo habang ikaw ay naglilinang. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ang sinabi ni Fu Guang at napabulalas. Talaga. Tumanggo si Fu Guang. Siyempre. Maraming salamat, Senior. Kahit na hindi nag-alok si Fu Guang na bigyan siya ng mga payo sa pagpapabuti ng kanyang karunungan sa Dao of Time, pinaplano na ni Yang Kai na tulungan siya. Kung talagang tinulungan siya ni Yang Kai na maging isang Divine Dragon, kung gayon ang Dragon Clan ay magkakaroon ng malaking pabor sa kanya. Ngayon, kasama ang mga karagdagang benepisyo sa itaas, tiyak na hindi tatanggi si Yang Kai. Sumasang-ayon ka ba? Tinanong ni Fu Guang na kumpirmahin. Walang maisip na dahilan ang junior na ito para tumanggi. Napakagaling. Pinunasan ni Fu Guang ang kanyang dragon form at nagpatuloy. Hindi maaaring ipagpaliban ang bagay na ito. Sumama ka sa akin. Mahigit isang taon na mula nang magbukas ang Dragon Pool, kaya aalis si Yang Kai sa loob ng ilang taon. Kaya, ayaw ni Fu Guang na mag-aksaya ng kahit isang sandali. Mahigpit na sinundan ni Yang Kai si Fu Guang, sumisid ng mas malalim sa pool. Hindi niya alam kung gaano sila kalalim, ngunit naramdaman ni Yang Kai na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Kung mas lumalim pa siya, papatayin siya ng siksik na kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid niya kahit na hindi niya i-activate ang Great Sun at Moon Marks. Hindi nagulat si Yang Kai na mukhang relax si Fu Guang. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkakaiba ng higit sa 30,000 metro sa pagitan ng kanilang mga sukat. Si Fu Guang ay malapit ng maging isang Divine Dragon, kaya natural lang na mas malalabanan niya ang pressure kaysa sa kanyang sarili sa Dragon Pool. Naramdaman din ito ni Fu Guang at nang hindi na hinintay na magsalita si Yang Kai, nagkusa siyang huminto at sinabing, magagawa nito. Agad na sumagot si Yang Kai. Kung gusto mo, Senior. Si Fu Guang ay napakamaalalahanin at ipinaliwanag. Dapat mong dahan-daang i-activate ang Great Sun and Moon Marks at unti-unting kunin ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Hindi mo kailangang sabay-sabay, dahan-dahan lang ay adjust. Tumanggo si Yang Kai at sumagot. Susubukan ko. Hindi pa niya sinubukang kontrolin ang Great Sun and Moon Marks, dahil dati, mayroon siyang yin-yang millstone sa kanyang katawan upang tulungan siyang gumiling gaano man kalaki ang kapangyarihang makukuha niya. Ngayong tutulungan na niya si Fu Guang sa paglilinang, kailangang gumamit ng mas pinong paraan. I coil up ang iyong katawan. Sabi ni Fu Guang. Nang marinig ito ni Yang Kai, mabilis niyang ikinulong ang sarili sa isang bola. Inilagay ni Fu Guang si Yang Kai sa gitna at binalot siya ng kanyang katawan bilang proteksyon. Nang makita ito, mas napanatag si Yang Kai. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng Dragon Pool na sinipsip ng Great Sun at Moon Marks ay lalamunan muna ni Fu Guang, at kung ano lamang ang hindi niya makuha ang dadaloy sa kanya. Kaya, ang kaligtasan ni Yang Kai ay garantisadong. Martial Pick, Kabanata 5323. Ang teorya ni Fu Guang. Ang Great Sun and Moon Marks ay na-activate at ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay nagsimulang umikot sa paligid nila. Sa pagkakataong ito, sadyang sinubukan ni Yang Kai na kontrolin ang dalawang mark at nalaman na hindi talaga mahirap manipulahin ang mga ito. Nang ibigay sa kanya ni Big Brother Wang at Big Sister Lan ang dalawang markang ito noon, ito ay dapat na isinasaalang-alang. Gayunpaman, nakuha pa rin ng Marks ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa isang nakababahalang rate. Ang lugar na ito ay ilang milyong metro na ang lalim sa Dragon Pool, kaya ang nakapalibot na kapangyarihan ay napakasiksik. Ang anumang uri ng puwersa ng pagsipsip ay kukuha ng kapangyarihan tulad ng tsunami. Napaungol si Fu Guang habang nanginginig ang kanyang malaking anyo. Ang kanyang dragon scales ay tumindig at ang kanyang katawan ay naging parang isang napakalalim na kailaliman, na nilalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kanyang hinigop. Si Yang Kai, na napapaligiran ng dragon body ni Fu Guang, ay medyo kinakabahan, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na siya ay nag-alala sa wala.
Ang karamihan sa kapangyarihan ng Dragon Pool ay nilamon ni Fu Guang, at wala ni isang bit na dumating sa kanya. Nang makita ito, unti-unting pinalakas ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Marks, at mas marami ang nakuhang kapangyarihan ng Dragon Pool. Dahan-daang pinataas ni Yang Kai ang suction force ng Marks hanggang sa maabot niya ang humigit kumulang 70% ng maximum nang maramdaman niya ang ilang kapangyarihang umaapaw sa kanya. Nangangahulugan din iyon na si Fu Guang ay nasa limitasyon kung gaano karami ang maaari niyang makuha. Iminuwestern niya si Yang Kai, na mas naunawaan at mas pinalakas ang kapangyarihan ng mga marka. Sa pakikipagtulungan ni Fu Guang, ang sobrang kapangyarihan ng Dragon Pool na dumaloy kay Yang Kai ay nilamon at napino niya. Parehong sina Yang Kai at Fu Guang ay tahimik na umaangkop sa kasalukuyang presyon ng papasok na kapangyarihan. Nalaman ni Yang Kai na kung wala ang Burning Light at Yin Yang Millstone ni Seren Glimmer upang tulungan siya, hindi niya mapapino ang lahat ng kapangyarihan ng Dragon Pool na nakuha niya at ang malaking bahagi nito ay dumaan lamang sa kanyang mga pores at bumalik sa Dragon Pool. Dati, gamit ang Yin Yang Millstone, gaano man kalaki ang kapangyarihan ng Dragon Pool na nakuha niya sa kanyang katawan, mabilis itong napino ni Yang Kai at wala ni isang patak na natitira. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naka-advance para maging isang Ancient Dragon nang napakabilis at lumaki sa isang shock na 67,000 metro sa isang session. Ngayon, nang wala ang gilingang bato na iyon, sa wakas ay naramdaman ni Yang Kai ang kahirapan ng paglilinang at paglusob ng isang dragon. Hindi nakapagtataka na hindi nakamit ni Fu Guang ang isang pambihirang tagumpay kahit na manatili sa kailaliman ng Dragon Pool sa loob ng 5,000 taon. Kung siya, bilang Ancient Dragon na may taas na 67,000 metro ay nahihirapan na, hindi na kailangang banggitin si Fu Guang, na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Divine Dragon. Hindi alam ni Yang Kai kung ang pagtatangkang ito ay makakatulong kay Fu Guang na malagpasan ang kanyang bottleneck. Gayunpaman, dahil ginawa ni Fu Guang ang kahilingan, magagawa lamang niya ang kanyang makakaya at ipaubaya ang natitira sa tadhana. Hindi tulad ng kasalukuyang nakaka-relax na sitwasyon ni Yang Kai, mas matindi ang paglamon ni Fu Guang sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Naririnig pa ni Yang Kai ang Dragon Vein sa loob ng Fu Guang na umaatungal na parang ilog. Bukod doon, ang katawan ng huli ay paminsan-minsan ay mabibiyak at ang Dragon Blood ay bumubulwak kung saan-saan. Malinaw na ito ang resulta ng pressure na kanyang nararanasan. Bagamat siya ay mukhang miserable, ang espiritu ni Fu Guang ay lumitaw na buo yan, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Bago pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, sinubukan din niyang gamitin ang Ancient Dragon Vein Tempering Art, na kumukuha ng mas maraming kapangyarihan ng Dragon Pool hanggat maaari para gamitin ang pressure para makalusot sa sarili niyang mga tanikala. Gayunpaman, sa loob ng 5,000 taon na ito, kaunting pag-unlad ang nagawa. Tila ang kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon at imposibleng umaban pa upang maging isang Divine Dragon. Marami siyang pinag-isipan sa loob ng 5,000 taon na ito. Ang sinaunang pamamaraan ay talagang kapakipakinabang sa mga tuntunin ng pagpino sa kanyang Dragon Vein. Ang problema ay hindi lang siya nakakakuha ng sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool upang matugunan ang mga kinakailangan para sa isang pambihirang tagumpay. Kaya naman pagkatapos niyang makita ang Great Sun and Moon Mark sa Yang Kai Dragon Claws, nagsimulang isipin ni Fu Guang na kung matutulungan siya ni Yang Kai na makuha ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Ang dalawang marka ay napatunayang mas epektibo sa pagguhit sa kapangyarihan ng Dragon Pool kaysa sa Ancient Dragon Vein Tempering Art na ginagamit niya. Dati, habang naglilinang, malabo na naramdaman ni Fu Guang ang ilang banayad na pagbabago sa kanyang Dragon Vein kaya alam niyang gumagana ito. Bagamat hindi siya makakita ng anumang mga palatandaan ng tagumpay, anumang pagbabago ay mas mahusay kaysa sa wala. Ang tanging takot niya ay walang nagbago. Ngayon, gayunpaman, ang mga pagbabago ay mas kapansin-pansin. Kung magtagumpay siya sa pagkakataong ito, ang buong Dragon Clan ay maaaring maging mas maunlad sa hinaharap. Mula noong sinaunang panahon, ang Dragon Clan ay gumawa ng maraming Ancient Dragons. Gayunpaman, kakaunti ang mga Divine Dragon. Walang higit sa 3 sa parehong panahon na may pinakamalaking dahilan para dito na ang huling hadlang ay napakahirap pagtagumpayan. Kung si Fu Guang ay maaaring makalusot at maging isang Divine Dragon gamit ang bagong pamamaraang ito, kung gayon sa susunod na pagkakataon na ang isang Ancient Dragon ay nais na makalusot upang maging isang Divine Dragon, maaari lamang silang humingi ng tulong kay Yang Kai. Kung magiging maayos ang lahat, ang bilang ng mga Divine Dragon sa Dragon Clan ay maaaring makamit ang mga bagong taas. Habang nasa isip ang teorya na ito, tiningnan niya si Yang Kai na parang nakakita siya ng isang uri ng mahalagang kayamanan.
Ilang araw pa ang lumipas, at parehong sina Yang Kai at Fu Guang ay ganap na umangkop sa mga panggigipit na kanilang nararanasan. Biglang ibinuka ni Fu Guang ang kanyang bibig at iniluwa ang kanyang sariling dragon bead. Ang dragon bead ay medyo malaki, bilog, walang kamal-amali, at ganap na puti. Si Yang Kai ay mayroon ding dragon bead, ngunit ang kanya ay hindi maihahambing sa kay Fu Guang. Ang dragon bead ni Fu Guang ay tila walang ibang katangian kundi ang pagiging maganda. Gayunpaman, nararamdaman ni Yang Kai ang pagwasak ng langit at ang kapangyarihang dumurog ng lupa na nasa loob nito. Ito ang resulta ng Dragon Force ni Fu Guang. Para sa mga dragons, ang kanilang dragon bead ay parang monster core ng Monster Beast, ang pundasyon ng kanilang pag-iral. Ito rin ang kanilang trump card kapag kaharap ang isang malakas na kalaban. Sa mga oras ng desperasyon, maaaring kunin ng dragon ang kanilang dragon bead para salakayin ang kaaway. Siyempre, may malaking panganib na kasangkot sa paggawa nito, kaya naman hindi tatawagan ng Monster Beast ang kanilang Monster Core maliban kung desperado, lalo na ang isang marangal na dragon. Ginawa ito ni Yang Kai ng isang beses upang patayin ang Zofeng Territory Lord, ngunit ang isang pag-aaway na iyon ay nagresulta sa pagkasira ng kanyang Dragon Bead, at kung wala ang tulong ni Big Brother Huang at ng kapangyarihan ni Big Sister Lan, aabutin siya nito ng kung hindi daan-daan libu-libong taon para makabawi. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Fu Guang sa biglaang pagluwa ng kanyang Dragon Bead sa oras na ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay malinaw na ganito ang pinaplano ng huli na gabayan siya kung paano mas mahusay na makabisado ang Dao of Time. Bantayan mong mabuti. Habang sumisigaw si Fu Guang, nagsimulang umikot ang Dragon Bead. Mula sa Dragon Bead na iyon, lumabas ang purong Dragon Force at bumuo ng layer ng haze sa paligid ng butil. Kasabay nito, nagsimula ring mag-transform ang walang kamal-amali na puting Dragon Bead. Hindi nagtagal ay naging iba't ibang kulay ang puting Dragon Bead at naging pockmark ang buong Dragon Bead. Hindi lang iyon, ang Dragon Bead ay tila may kakaibang kapangyarihan na lumalabas sa loob nito. Nanlaki ang Dragon Eyes ni Yang Kai habang nakatitig sa eksenang ito, at hindi nagtagal ay nabigla siya. Ang nakita niya ay hindi na isang Dragon Bead, kundi isang Universe World. Ang haze ng Dragon Force ay ang hadlang sa paligid ng Universe World. Ito ay isang bagong panganak na walang buhay na Universe World, ngunit sa pagsasama-sama ng kapangyarihan ng Seven Elements, isang pagbabago ang nagsimulang maganap at ang baog na Universe World ay unti-unting nagbago. Sa una, lumitaw ang isang karagatan. Pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang ilang berde sa paligid. Ang orihinal na puting Dragon Bead ay naging berde at asol. Ang aura ng buhay ay dahan-daang lumitaw sa dagat, at hindi nagtagal ay kumalat sa lupa. Ang mga unang buhay ay napakarupok at hindi makatiis ng anumang kaguluhan. Ang pinakamaliit na panghihimasok at ito ay nabaybay ng kapahamakan para sa kanila. Ang muling pagsilang ay sumunod sa bawat pagkawasak at sa huli, ang buhay ay humawak at pinamamahala ang matiyagang mabuhay. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang buhay at umunlad ang buong mundo. Napagtanto ni Yang Kai na ginagamit ni Fu Guang ang kanyang Dragon Bead para ipakita sa kanya ang ebolusyon ng Dao of Time. Ang oras ay isang napakabanayad na kapangyarihan, mas misteryoso at pribado kaysa sa Dao of Space. Ang bloodline talent ng Dragon Clan ay ang Dao of Time, kaya hindi nila kailangang sadyang linangin ito. Kapag ang bloodline ng Dragon ay naging dalisay sa isang tiyak na antas, ang pamana na nakatago sa kaibuturan ng kanilang bloodline ay madyay gising. Gayunpaman, napakahirap para sa isang dragon na makabisado ang kapangyarihang ito. Hindi alam ni Yang Kai ang tiyak noon, ngunit ngayon kailangan niyang aminin na ang kanyang kakayahang linangin ang Dao of Time ay nauugnay sa kanyang dragon bloodline. Kung hindi, hindi makatuwiran para sa kanya na ma-cultivate ang Dao of Time habang bihasa sa Dao of Space. Ngayon siya ay isa na ngayong ancient dragon at ang kanyang dragon vein ay napakalinis, kaya ang kanyang bloodline talent ay nagising. Ang kailangan lang ay pahusayin niya ang sarili niyang pangunawa sa Dao of Time. Ang pagpapakita ni Fu Guang ay lubos na nakabawi para dito. Siya ay isang ancient dragon na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang divine dragon. Kung titingnan ang buong Dragon Clan, masasabing bukod sa kasalukuyang Dragon Clan Head, siya ang pinakamakapangyarihan. Sa tulong ng sarili niyang Dragon Bead, ipinakita ni Fu Guang ang mga kababalaghan ng Dao of Time para kay Yang Kai, nang hindi isinasaalang-alang kung gaano kalaki ang kanyang lakas na naubos niya mula sa kanyang source. Ito ay isang pagkakataon na hindi lamang maaaring magkaroon ng sinuman. Kahit si Fu Guang ay hindi makakagawa ng ganoong bagay kung hindi siya humiling ng tulong kay Yang Kai. Ang isip at kaluluwa ni Yang Kai ay ganap na nasisipsip ng Dragon Bead. Para bang nasa loob siya nito,
nararanasan ang lahat ng kababalaghan ng Tao of Time. Para siyang hinihigop at hindi na maramdaman ang paglipas ng oras sa labas ng mundo. Ang bawat sandali ay parang 10,000 taon. Nawala ang buong buhay ng mga nilalang sa mundo bago gumuho ang universo sa isang marahas na pagkabigla at naging isang walang laman na itim na kailaliman. Sa wakas ay kumislap ang mga mata ni Yang Kai at nanambalik ang kailan-awan ng kanyang isip. Nakita niyang nilunok ni Fu Guang ang kanyang dragon bead pabalik sa kanyang bibig at tumingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Ang orihinal na akala ni Fu Guang ay mababaw lamang ang paggamit ni Yang Kai sa Tao of Time. Gayunpaman, nang ang isip at soul ni Yang Kai ay nahuhulog sa kanyang dragon bead, napagtanto ni Fu Guang na may mali. Ang mga natamo ng batang ito sa Tao of Time ay hindi gaanong mababa. Sa katunayan, naiintindihan niya na ang time principles na maaaring manipulahin ni Yang Kai ay napakalakas at malalim. Bukod kay Fu Guang, ang tanging maihahambing ay ang clan head at ang 3 elder ancient dragons. Tulad ng para sa iba pang mga ancient dragons, lahat sila ay malamang na mas mababa sa batang ito. Higit pa rito, malinaw niyang naramdaman na ngayon lang ay sumulong na ng panibagong antas ang karunungan ni Yang Kai sa Tao of Time. Paano ito? Tanong ni Fu Guang. Dahan-dahang natauhan si Yang Kai at sinabing may pasasalamat. Maraming salamat sa iyong paggabay, Senior. Tama ang pakiramdam ni Fu Guang. Si Yang Kai ay talagang gumawa ng isa pang hakbang pasulong sa kanyang karunungan sa Tao of Time, na umabot sa ika-7 antas, standing above all others within sight. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang bilis ng daloy ng oras sa kanyang miniature universe. Dati, ang bilis ng oras sa kanyang miniature universe ay 4 na beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ngayon, 5 beses na mas mabilis. Ang mas mabilis na daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay nangangahulugan na ang mga nabubuhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay maaaring lumago ng mas mabilis habang ang mga spirit herbs na itinanam sa kanyang maliit na universo ay maaari ding mani ng mas madalas. Higit sa lahat, mas mabilis na maipan ang sariling pamana ni Yang Kai. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung gaano karaming oras ang lumipas sa labas, ang kanyang isip ay sumusunod sa pagbabago ng universo sa loob ng Dragon Bead ni Fu Guang sa hindi mabilang na mga taon, na nadarama ang mga misteryo sa daloy ng panahon. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa mastery. Bahagyang tumango si Fu Guang. Kaya, hindi ito walang kabuluhan. Malapit nang magbukas muli ang Dragon Pool, dapat kang umalis kaagad. Natulala si Yang Kai habang nagtanong. Gaano katagal na? Halos 3 taon. 3 taon. Parang saglit lang. Senior, ikaw. Biglang nakaramdam ng pag-aalinlangan si Yang Kai. Marami siyang natamo mula sa sesyon na ito, ngunit mukhang hindi nakamit ni Fu Guang ang isang pambihirang tagumpay. Kung aalis siya sa oras na ito, nangangahulugan iyon na ang lahat ay naging walang kabuluhan. Martial Pick, Kabanata 5324. Ang gagong taong iyon ay isang bastos. Tila naramdaman ang iniisip ni Yang Kai, sinabi ni Fu Guang. Ang lakas na naipon ko ay sapat na. Ang natitira na lang ay ang ebolusyon ng aking bloodline. Walang panlabas na puwersa ang makakatulong sa akin ngayon. Sa nakalipas na 3 taon, ang kapangyarihan ng Dragon Pool na iginuhit ni Yang Kai gamit ang Great Sun and Moon Marks ay halos katumbas ng kung ano ang makukuha ni Fu Guang pagkatapos ng 100 taong pagsisikap. Ipinakita nito ang napakalaking kapangyarihan ng 2 mark. Dati, hindi magawa ni Fu Guang ang panghuling hakbang na ito dahil ang Ancient Dragon Vein Tempering Art na ginagamit niya ay hindi nakakakuha ng sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool ng sabay-sabay upang maglapat ng sapat na presyon upang puwersahin ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, hindi ito problema sa Great Sun and Moon Marks. Bagamat maaari niyang makuha ang parehong dami ng kapangyarihan ng Dragon Pool sa 100 taon gaya ng ginawa ni Yang Kai para sa kanya sa loob ng 3 taon, hindi iyon nangangahulugan na pareho ang epekto. Kung wala ang tulong ni Yang Kai, maaaring hindi niya magawa ang huling hakbang na ito sa loob ng 100 taon, o kahit 1,000 taon. Ngayon, naramdaman ni Fu Guang na nagbabago ang kanyang bloodline, kaya oras na para sa wakas ay gawin ang huling hakbang na iyon. Baka kapag nagbukas muli ang Dragon Pool, magkakaroon ng isa pang Divine Dragon ang Dragon Clan. Nakahinga si Yang Kai nang marinig niya iyon. Ayaw niyang may utang na loob sa isang tao. Itinuro sa kanya ni Fu Guang ang Tao of Time, at tinulungan siya ni Yang Kai na umunlad upang maging isang Divine Dragon. Kaya, nagkaroon ng pakinabang sa isa't isa at walang utang sa isa. Isang Dragon Scale ang biglang lumipad patungo kay Yang Kai at sinabi ni Fu Guang. Dalhin mo ito sa 3 matandang multo na iyon at makukuha mo ang mga reward na nararapat sa iyo. Inabot ni Yang Kai at hinawakan ito.
May pakiramdam siya na ang Dragon Scale ay namarkahan ng secret techniques ni Fu Guang ngunit hindi niya alam kung ano ang sinabi nito. Wala rin siyang intensyon na suwayan dahil wala siyang ginawang masama sa Dragon Clan sa kanyang paglalakbay sa Dragon Pool, maliban sa paglamon ng maraming kapangyarihan ng Dragon Pool. Gumawa pa siya ng pabor kay Fu Guang. Bagamat isa na siyang pureblood na miyembro ng Dragon Clan, at nalinas na niya ang bahagi niya na tao nang makapasok siya, nang walang pakialam, naramdaman pa rin niyang kay na siya ay tao. Isang flash ng liwanag ang biglang dumating mula sa itaas. Ang liwanag ay nagmula sa malayo ngunit tila tumagos sa buong Dragon Pool. Kaagad pagkatapos, isang mahinang boses ang tumunog mula sa itaas. Tapos na ang oras, mabilis na umalis sa pool. Ang boses ay natural na mula sa isa sa Ancient Dragon Elders. Walang pagkaantala, bahagyang tumango si Yang Kai kay Fu Guang at sinabing, "Palem, Senior. Sana makarinig ako ng magandang balita mula sa iyo sa susunod na pagkikita natin." Bagamat sinabi ni Fu Guang na nakaipon na siya ng sapat na kapangyarihan, at ang natitira na lang ay ang pagbabalik loob sa bloodline, maaaring hindi maging maayos ang mga bagay-bagay. Tingnan lamang ang bilang ng mga Divine Dragon na lumitaw sa buong kasaysayan ng Dragon Clan at maiintindihan ng isa. Kung napakadaling makalusot at maging isang Divine Dragon, hindi magiging ganoon kababa ang bilang ng mga Divine Dragon sa Dragon Clan. Sige, lumabas ka na. Bahagyang tumango si Fu Guang. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang dragon tail at lumangoy sa sinag ng liwanag. Ang kumikinang na landas na ito ay tila may epekto ng warping space. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ng Dragon Clan, ngunit si Yang Kai, na milyon-milyong metro ang lalim sa Dragon Pool, ay nakarating sa tuktok pagkatapos lamang ng isang kisap mata. Sa sandaling ito, sa malaking parisukat ng No Return Pass kung saan nakatayo ang 5 estatwa ng Dragon Emperors, may lumabas na portal. 12 ng mga miyembro ng Dragon Clan ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. 13 pagkatapos ay sumugod ang mga dragon mula sa puyo ng tubig, sunod-sunod na lumabas sa No Return Pass. Agad, ang mga dragons ay umungal ng sunod-sunod, na naging sanhi ng pagyanig ng kawalan. Gayunpaman, ang Dragon Clan ay natigilan matapos makita ang kalagayan ng mga pumasok. Maging ang 3 Ancient Dragon Elders ay sumimangot. Ito ay hindi nakatulong bagaman. Pagkatapos ng lahat, ang paglaki ng mga pumasok ay tila napakaliit sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito. Ang kanilang inaasahan ay, kabilang sa 3 Young Dragon, ang tinatawag na Big Brother G ay tiyak na uusad upang maging isang Grand Dragon. Total, mahigit 9,000 meters na siya at hindi malayong makalusot. Ang ilang taon ng pagsasanay sa Dragon Pool ay sapat na upang maitawid ang divide na ito. Si Zhu Yu at Fu Chen ay medyo malayo, ngunit kung sila ay mapalad, maaari rin silang sumulong upang maging Grand Dragons. Bagamat ang isang Young Dragon ay talagang sumulong upang maging isang Grand Dragon, siya ay mahigit 10,000 metro lamang, na malinaw na nagsasaad na siya ay nakalusot hindi pa gaanong katagal. Ang pag-unlad ni Zhu Yu at Fu Chen ay mas nakakaawa. Halos 9,000 metro sila bawat isa, malayo pa bago maging Grand Dragons. Gayunpaman, ito ay pagganap lamang ng mga Young Dragon, at ang mga Grand Dragon ay mas nakakadismaya. Sa 10 Grand Dragon na pumasok, kahit 2 o 3 ay dapat na nakarating sa Ancient Dragon Realm. Gayunpaman, si Jilao San lamang ang naging Ancient Dragon habang ang iba ay Grand Dragons pa rin. Maging ang kanilang paglaki ay hindi kasiya siya. Ang 3 Ancient Dragon Elder ay hindi pa nakakita ng isang batch ng mga inapo na may ganoong mahinang pagganap. Masasabing tiyak na ito ang grupo ng mga dragon na may pinakamaliit na tagumpay sa Dragon Pool sa kasaysayan. Sa di kalayuan, si Huang Xiniyang ay nakaupo sa isang sanga ng Immortal Parasol Tree, nakasuot ng kanyang karaniwang makukulay na damit. Ibinaba niya ang kanyang mga paa ng maluwag habang sabik na nakatingin sa nangyayaring drama. Nang makita niya ang kalagayan ng mga dragon na lumabas sa Dragon Pool, ngumiti siya at bamulong. Alam ko iyon. Noong pinapasok nila ang tao na iyon sa Dragon Pool, alam ko na magkakaroon ng negatibong epekto sa iba pang mga dragon. Lumalabas na tama ako. Tumayo si Feng Liu lang sa tabi niya at nakakunot ang noo habang sinabi niya. Hindi ba naisipan ng Dragon Clan na suriin ang kanyang source? Itinikom ni Huang Xiniyang ang kanyang mga labi at sinabing. Masyadong mapagmataas ang Dragon Clan. Kahit na pinino ng tao ang isang dragon source, wala itong kahalagahan sa kanila. Bukod pa rito, gumawa sila ng ilang mga kasunduan sa old ancestors mula sa human race, kaya hindi nila sayangin ang kanilang energy checkang. Ang hindi nila alam ay ang source na nakuha ng tao ay napakalakas.
Si Yang Kai ay mayroong Golden Divine Dragon Source, ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Habang hindi alam ng Dragon Clan ang tungkol dito, nahulaan na ito ng Phoenix Clan bago siya pumasok. Hindi ito matutulungan, dahil na-access ni Yang Kai ang isang Phoenix Nest ng mag-isa. Ang Phoenix Nest na iyon ay pagmamayari ng Phoenix Empress ng parehong panahon ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ang sources ng dalawang ito ay nawala ng magkasama, at hindi kailanman natagpuan. Dahil nakapasok si Yang Kai sa Phoenix Nest na iyon, at sinabi niyang nakuha ng kanyang asawa ang source ng Phoenix Empress ng henerasyong iyon, malamang nakasama niya ang source ng Dragon Emperor na iyon. Dahil ang Dragon Clan ay masyadong tamad na magsuri, ang Phoenix Clan Head ay hindi rin nag-abalang sabihin sa kanila. Sa pagpapapasok ng ganoong tao sa Dragon Pool, tiyak na magkakaroon ng kaunting epekto. Kaya naman nang magbukas muli ang Dragon Pool sa pagkakataong ito, hinintay ni Huang Xiniyang na panoorin ang paglalahad ng drama. Napaka-boring na manatili sa Northern Pass at walang lugar para magsaya kapag sila ay naglilinang sa kanilang Phoenix Nests. Hindi naintindihan ni Huang Xiniyang kung ano ang ginawa ni Yang Kai sa Dragon Pool, ngunit bakit napakaliit ng mga dragon na pumasok kasama niya. May kaugnayan kaya sa kanya ang kakulangan nila sa performance. Kahit na ang kanyang source ay orihinal na pag-aari ng 3rd Generation Dragon Emperor, hindi ito dapat magkaroon ng ganoong dramatikong epekto, tama ba? Gayunpaman, agad na nasagot ang kanyang mga pagdududa. Dumiretso si Zhu Huyu sa tabi ng kanyang mga magulang at sumigaw. Napakabastos ng taong si Yang Kai na iyon. Inagaw niya ang napakaraming kapangyarihan ng Dragon Pool na wala kaming sapat para pagyamanin namin. Ang mga magulang ni Zhu Huyu, isang Ancient Dragon at isang Grand Dragon, parehong nakasimangot nang marinig nila ang nangyari. Karaniwan para sa mga clansmen na lumaban sa Dragon Pool para sa higit na kapangyarihan. Noong una silang pumasok sa Dragon Pool, nakipag-away din sila kasama ang iba pa nilang clansmen para sa mas magandang posisyon. Kaya, ang mga akusasyon ni Zhu Huyu ay medyo manipis. Agad na sinaway ng ama ni Zhu Huyu, isang Ancient Dragon. Ano ang dapat ireklamo kung hindi ka kasing galing ng tao na iyon? Higit pa rito, ang tao na iyon ay dapat na makapag-transform sa isang Grand Dragon. Kahit na makipag-away siya sa iba, hindi siya makikialam sa posisyon mo. Palagi kang tamad kaya hindi ka masyadong umasenso sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng hinanakit si Zhu Huyu at nagpaliwanag. Hindi ama, may kakaiba talaga sa kanya ang lalaking iyon. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit kahit papaano ay mabilis niyang nilamon ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool. Mahina ang aking lakas at inukupa ko ang pinakamataas na posisyon, ngunit kalahating buwan lamang pagkatapos pumasok sa pool, ang posisyon kung saan ako ay wala ng kapangyarihan ng Dragon Pool. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay mabilis na naubos. Mukhang natigilan ang ina ni Zhu Huyu, isang Grand Dragon. Tumanggo si Zhu Huyu at nagpatuloy. Oo, kaya pumunta ako sa teritoryo ni Fu Chen para lumaban para sa mas magandang posisyon, ngunit pagkatapos lamang ng kalahating buwan ng pakikipaglaban, wala na ring Dragon Pool na kapangyarihan ang kanyang lugar. Nagpatuloy kami sa pagbaba sa pool para makipaglaban sa iba, ngunit gaano man kami kalalim, hindi nagtagal ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Hindi lang nangyari sa kinaroroonan naming tatlong Young Dragon, kundi pati na rin sa mga lugar na inookupahan ng Senior Grand Dragons. Sige at tanungin mo sila kung hindi ka naniniwala sa akin. Ibinaling ng Ancient Dragon ang kanyang ulo at may pag-aalinlangang tumingin sa iba na kalalabas lang, kung saan lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Nang marinig ang paliwanag at makita ang kanilang sama-samang reaksyon, ang mga dragon, na naghihintay sa plaza, ay malakas na nagsalita. Hindi nakakagulat na lahat ng pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito ay hindi gaanong bumuti. Paano na kaya? Sapat na sana ang kapangyarihan ng Dragon Pool, paano ito natuyo ng ganoon kabilis? Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay tumagos mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kung masyadong maraming kuryente ang natupok sa mas mababang kalaliman, maaabala nito ang muling pagdadagdag sa itaas at pagkatapos ay matutuyo ang tuktok. Ngunit, paano magkakaroon ng ganoong klase ng kakayahan ang isang tao lamang? O baka yan si Senior ang dahilan? Posible. Kung malapit na ang kanyang pambihirang tagumpay, natural na mangangailangan siya ng napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool at hindi nakakagulat na guluhin niya ang density sa itaas. Kung talagang dahil sa kanya, ang mga brats na ito ay hindi pinalad na makapasok sa Dragon Pool sa oras na ito. Hindi alam ni Zhu Huyu kung sino ang kanilang tinutukoy. Si Fu Guang ay nagtatanim sa Dragon Pool sa nakalipas na 5,000 taon, at si Zhu Huyu ay ilang daang taong gulang lamang. Kaya,
hindi niya kilala si Fu Guang. Tiyak na alam ng mga magulang ni Zhou Huyu ang tungkol kay Fu Guang. Kung talagang dahil sa kanya kaya hindi gaanong sumulong ang mga dragon na ito sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito, wala na silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang isang karagdagang Divine Dragon sa angkan ay higit na nagkakahalaga kaysa sa pagkakaroon ng ilan pang Grand Dragons o Ancient Dragons. Nang marinig ni Zhou Huyu ang kanilang mga espekulasyon, nagreklamo siya. Bakit palagi ninyong tinutukoy ang yan, na senior? Ang lahat ng ito ay dahil sa tao na iyon. Tanungin mo si Third Uncle J kung hindi ka naniniwala. Malinaw itong nakita ni Third Uncle J nang pumasok ang tao na iyon. Isang tagumpay. Nagulat ang grupo ng mga dragon. Sa totoo lang, hindi alam ng Dragon Clan ang mga detalye at lawak ng Dragon Bloodline ng tao. Pagkatapos ng lahat, hindi pa na-expose ni Yang Kai ang kanyang dragon form o pressure sa kanila. Nalaman lang nila na siya ay isang Grand Dragon at kahit iyon ay ipinahayag sa kanila ng human old ancestors. Tulad ng sinabi ni Huang Xiniyang, ang Dragon Clan ay may kanilang pagmamalaki at kahit na nagawa ni Yang Kai na pinuhin ang isang Dragon Source, hindi nila siya sineseryoso at hindi nag-abala na mag-imbestiga. Isang matandang Ancient Dragon Elder ang tumingin kay Jilao San at nagtanong. Talaga bang nakamit ng tao ang isang tagumpay sa Dragon Pool? Magiliw na tumango si Jilao San. Bago siya pumasok sa Dragon Pool, ang kanyang dragon body ay halos 50,000 metro. Ngayon, noong umalis siya sa Dragon Pool, 55,000 metro lang siya. Ngunit paano ang tao na iyon? Nang pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, siya ay 35,000 metro, ngunit pagkatapos lamang ng kalahating taon, nagawa niyang makalusot upang maging isang Ancient Dragon. Ngayong lumipas na ang 3 taon, hindi na mahulaan kung gaano siya lumaki. Si Jilao San ay isang pure-blood na dragon. Iisipin na hindi niya kayang makipagkompetensya sa rate ng pagsulong ng isang tao lamang sa Dragon Pool. Siya ay lubos na nahihiya sa kanyang mahinang pagganap kumpara sa taong tuso.